kayo ni Santiago Nado. Welcome back to my channel! Okay, so today po is October 31, 7:57 p.m. and welcome back! Ito po ang kauna-unahan yung napapanood after ng matagal na panahon. So, from June 27 to October 31. Well, hindi naman October 31 nila ito mapapanood. December 1. So, from June 27 to December 1, December 1 nyo po ito napapanood. Ganun katagal po akong walang upload. At ngayon po sa ating video ay ikukwento po nila sa inyo kung bakit po yun nangyari. Kaya ko po yung sinabi na nila kasi po ako po ay na-aksidente noong July 7. True. So, nung na-aksidente po ako, kaya matagal po siyang nawala. Tulog po ako, wala po akong malay. Pagising ko po, nandun na po silang lahat. So, sila po ang magbabahagi sa ating lahat ng mga nangyari habang ako po ay walang malay. Through the fire. Okay, so ang mga kasama po natin sa video na to ay sina... Tito Paul. Yes, ikaw din. Tita Cucumber! Tita Juday! Mami Myra! Talagang pinakatawanan niyo na yung Tita Juday niyo. Of course! And... Ned. Becky! Becky! Ang pangalan po niya talaga ay Nel, pero ang nickname po niya ay Becky. Yun po yung tawag namin sa kanya. Kaya po kung matatawag namin siyang Becky, siya rin po yun. Okay? So kung bakit po siya nandito? Yun ang tawagan nila ni Ed. Kaya po siya nandito kasi po siya yung kasama ko nung time na ako po ay na-aksidente. Bakit po siya yung kasama ko? Kasi po, sinasamahan niya akong mag-walking. Simula po June 22 hanggang July 7, nag-walking po kami from our house. Basta makaka 10,000 steps, at least 10K steps a day. Kasi gusto ko na rin pong magbawas ng timbang. Hindi man po kayo mag-comment, wala man po akong marinig ng mga salitang ganon. Ako po mismo sa sarili ko ang unang nakakaalam na talagang hindi na nagkakasya yung mga damit ko, pati yung mga pajama ko. Ang hirap ng isuot, kaya po nag-decide na rin ako na mag-walking. Tapos lumalabas sa TikTok ko na parang 10K steps a day, it will help you lose weight. So, sa bahay po, si Daddy Hai, nagsisimula pa lang kaming maglakad, tulog na. Tsaka hindi niya kaya yung 10K steps a day. Kaya niya siguro, kunwari may mga lakad siya, ganyan. Pero yung talagang for losing weight, hindi ganun ka dami yung pasensya at yung time na maigugugol niya. Si Mami Myra naman po, sinasamahan kami. Minsan, tatlong beses lang akong nasama bago siya ma-aksidente. Kasi ang tagal, 10,000 steps, ang hirap. Talaga nabigla yung katawan ko. Tapos, bumabagal din po kami. Kunwari, tinatakbo namin yung 10K steps, mga 2 hours, 2 hours 30. Pagkasama namin siya, nagiging 3 oras ang paglalakad. Kasi, tapos lahat ng madadaanan madalas ng pa bingka. Yung pag-upo niya kaysa dun sa paglalakad niya. Si Ed naman po, naglalaro siya ng mga games sa computer niya, tsaka ano pang ilulus ni Ed, diba? Kaya po siya talaga yung sumasama sa akin. Hindi, tsaka talagang pinapasama ko kasi nga, babae, gabi naglalakad. Ay, pinipili ko po na gabi kasi unang-una sa lahat, ayoko ng... Maliwanag. Tama! Ayoko ng araw! Ayoko nang nasisiraga ng araw. Tapos, wala naman akong mga running shoes, ganyan. So, kung ano lang talaga yung suot ko. Pambahay na damit, tas pajama, tapos nasa leeg ko pa mga punda, pampawis, ganyan. Punda talaga. Wala akong running shoes, gano'n. Kasi nga, araw-araw, diba? So, may time na nilalaban. Kailangan ng pampunas ng pawis. Makikita naman sa mga video na ilalagay ko dyan, punta talaga. Yung chinelas ko na sira-sira na, nangat-ngat-ngat-ngat na ng mga anak ko, yun yung ginagamit ko. Tapos nagme-medyas na lang ako, pajama, anak ko po, aso po yun. Baka sabihin na naman yung iba dyan, nakatanda si Eunice. Ay, walang nag-comment na nabuntis ako ngayon. Sa matagal na parang hindi ako nag-upload. Nagkakabanatuan ako. Nireplyan niya yung isa sa mga nag-comment na hinahanap ako eh. Dahil nga wala pa. Ay, may sabi niya, walang ganun sa pagkawala mo, Shobe. Grabe. Taga-kabanatuan ako. Buntis si Shobe. 5 months na. Ay, grabe. Ito po yun, na-aksidente po ako. Kahit ano po talaga yung suot ko, makikita nyo naman po sa mga videos na ipa-flash ko dyan. Kasi tuwing naglalakad kami, lagi talaga ako nag-video for remembrance. Naka 17,531 steps po ako nung day 1 kasi naglakad na nung hapon. Naglakad pa nung gabi. Day 1 of walking? Tignan natin kung aabot sa day 2.
Ay, nako. 2,000 steps ka palang, Myra. Nako. Sabi mo, di ba, iikutin pa lahat ng street sa atin? Del Pilar, Burgos, Mentras pala Rizal. napapahinga, masakit. O, doon mo mararamdaman. Maganda yung mukha, oh. Hanapin ka Mamo. pa panganak nga. Mommy Day 2. Gusto ko na sumuko buka. 9,804 steps nung day 2. Nahirapan dito sa Mega Center. Hindi kaya pupunta si Pablo dito, oh. Pablos Abangan. Kaya lang Pablos. Ang dami. Isa lang si Pablo. Bunga muna ako. Saan? Dito sa playground? Oo, doon. Mami, pero tignan mo yung pawis mo, oh. Kahit mabagal ka lumakad. Massage while walking. Oh, fantastic. Oh, yummy. Yummy. Masarap. Ganda. Ganda. Ayan, ayan. May request ko pa, ha? Aray. Ayan, ang sarap ng gano'n. Kilabot. Paano kilabot? Naka 4,767 steps lang po ako nung day 3 kasi biglang umulan. Mag-isa ko lang din pong naglakad kasi maaga natulog si Becky that time. $10,361 steps nung day 4. Busy po ako nung day 5 kaya hindi naisingit ang paglalakad. Nung day 6 naman po, nag-upload ako ng video then nagsamgyup kami ni MM kaya hindi rin po nakapaglakad. 12,051 steps for day 7 at dumaan po kami sa night market. Ito po ang binili namin. 10,149 steps for day 8 at kasama po ulit si Mommy Myra. Parang sumama lang po siya para makakain ng bibingka, hahaha. Birthday po ni Tito Paul nung June 30 kaya hindi po nakapaglakad. Nasa palayan po kasi kami nun. Yun po yung araw na film namin ang mga TikTok videos na ito. 12,387 steps for July 1. 10,712 steps for July 2. 12,991 steps for July 3. 5,032 steps lang po for July 4 kasi mag-isa ko lang. Nag-billiards po kasi si Becky kasama si Ed kaya pinuntahan ko na lang sila para makapaglakad. Kasama po nila dyan si Mick na boyfriend ni MM and si Zachi na best friend ni Ed. 13,150 steps for July 5. Ito po yung gabi na may inuwi kaming pusa at pinangalanan ko pong Hulyo kasi July namin siya naiuwi. Ay, wow. Ika, sama ka sa amin. Ay, ang bait naman ang pag-meow niya. Oh! Anong oras mo siya napulot? 11:11, Becky. Inisip ko nga rin po na 5 ang ipangalan sa kanya kasi July 5 yun. Nag-tricycle na po kami kasi malayo pa ang bahay sa kung saan namin siya nakita. Nakakita po kami ng water refilling station na vendo machine so tinry po namin ni Becky. 13,113 steps for July 6, one day bago po ako maaksidente. Sa tapat pa po ng church yung huling video ko dyan at nagdasal pa po ako. Mga itim pa. Pag nakakakita ko ng itim, naiisip ko si Penny eh. Makaitim pa ako ngayon. 6,221 steps for July 7. Hindi po nabuong 10K kasi nga po na-aksidente na ako. So, ayun nga po, nung July 7, so that's my second birthday. 7-7 pa, lucky number. Kaya po, ang aming mga nasa harapan ay street food kasi ako po ay nasagasaan sa street. Bakit ka natawa? Kaya pala. Kaya pala. We have po here cheese stick, fish ball, spicy nuggets, fries, hot dog, kikiam, squid ball, tapos po dito, tumbong, tapos meron tayong suka. Ito pong suka na to, sa pagkakabili po nito, ito pong suka na to ay gawa dito. Tapos meron po tayo dun na Mountain Dew, Pepsi, tapos po over here we have Coke Zero, at saka po root beer. At saka po doon meron tayong saging.
Paborito mo yung saging na yon? Okay, so, pwede na po tayo kumain. Let's Ay. pray, everyone. Everyone. Pray muna. Amen. Amen. Go! Dasal. Ay, alam kasi itong fry. Hindi ko nalagyan. Mahirap pala yung posisyon ko din eh. Mahirap na agad si ating bebe. Ating bebe, dumasog ka. Hindi ko kaya. Ako nahihirapan sa pwesto ko. Hindi ako makakuha. Nasugan? Yes. Kukuha mo na. Kwentuhan na. Oh, hindi sinasawsaw yung nugget sa may toyo. Hindi yan toyo, Hindi bebe. yan toyo, yung sauce ng Sauce talaga siya ng nuggets. Tikman mo. Kala ko toyo. Yung barbecue sauce. Si Dos naman po, nandito. Kasi gusto ko yung kikya. Ayan! Gusto niya yung kikiam! Ha? Sarap yung tumbong. Ay, isa na lang yung natira sa tumbong. Binisan din Ano daddy. masarap? High blood. Sakit yan. Eksisibo. So, na-aksidente po ako sa Kapitan Pepe. Naglalakad po kami doon. Alam nyo guys, yung memory ko na huli, malayo pa doon sa kung saan ako na-aksidente. Mamaya, pagkagaling namin dito, pupuntahan namin yung lugar kung saan ako na-aksidente para alam nyo rin. Nung gabi na yun guys, ano yung una kong sinabi sa'yo bago tayo mag-start? Gusto mo maglakad doon sa may ano? Yes. Sa pamuntang Vergara? Gusto ko umiba ng daan nung gabi na yon. Tapos, at saka gusto kong dalhin. Yung aso. Oo, kasi dumating yung in-order kong tali ng aso. So, parang gumagawa ng way na umiba at hindi mapunta doon sa aksidente na area. O, tapos, dumiretso na nga tayo doon sa usual natin na way. Ano nangyari? Uuna ako nun, tapos narinig ko na lang, may kumalabog na malakas. Blank! Tapos nauna ka. Yun, Lumipad ako? Oo, angat ka, nakaangat ka talaga. Tapos nung nakita ko nakaano ka na sa gilid, hinabol ko na agad yung sasakyan, hindi na kita unang pinuntahan. Hindi mo na ako kinumusta, hindi mo alam kung ano Doon ako lagay nang ko. puntahan yung ano, lalaki. Tapos Driver. Yung driver. huminto naman siya. Pero medyo malayo. Malayo din, tinakbo ko pa siya, hinabol ko siya. O, tapos, Tapos yung pagbukas niya ng pinto, hinablot ko na yung lalaki. paano ka vlog? Sige, gawin mo sa akin. Eh, yung ganun. Sige, go. Gawa Gawin ko mo. yung- Pinitsirahan. Pinitsirahan ko kasi Ganon yan? Oo, yung pinitsirahan. O, tapos? Kasi ako, yung pag ano ko, namoy ko agad yung alak. Amoy alak siya. Tapos yung pag ano ko, pinalayo ko muna siya, tapos kinuha ko yung susi. Nya. Susi niya. O, tapos, Para baka Wait, ano yung sasakyan? bius na Kotse. Kotse. O, tapos? Siyempre, kabang-kaba ko nun sa'yo na alam kong aksidente ka. Oh. Ginawa ko, ako na nagmaniobra papunta dun sa may pagkaka... Kung nasan ako. Kung nasan ka. Pinakailan mo muna yung sasakyan Oo niya? ano na rin siya eh, tarantad na rin siya eh. Oh. Dahil na-shock din siya, siguro hindi na rin niya alam yung gagawin niya. O, tapos? Eh di, hiyaw ako ng... Hindi na pinitsirahan mo, ano sabi? Kalma lang daw ako, kalma. Eh, sabi ko, hindi ako pwede kumalma kasi ka ako, hindi aso ka ako yung nasagasaan mo, tao. Yun ang pinipilit niya, pinakakalma niya akong pilit. Eh, siyempre, yung ano ko, Sunod damdamin. natatakot ako sa kasama ko dahil na-aksidente nga. Hindi mo pa alam paano mo itatawag. Wala, hindi ko naisip muna na tatawag muna ako sa mga mami. Hindi mo pa agad sila tinawagan? Hindi pa. O, sige, go, continue. Kuminaniobra ko agad yung sasakyan, Tapos? pinakalma ko na. Tapos tinapat ko sa pagkaka... Sakyan nung naka-aksidente, binaneho mo. Oo. Ay, Ano sabi? ala kami sasakyan dahil nga naglalakad. Oo nga. Maniobra muna ako doon. Ano sabi? Butit hindi ka nagalit sa'yo. Hindi naman. Pinuntahan niya siya kung nasan to. Nag-iisa lang ba yung lalaki? Nag-isa lang siya. O, tapos? Tapos? Ay, walang kasama yung lalaki. Wala, may kasama siya na girlfriend niya. Kaya lang, Convoy. tomboy sila. Malayo din distansya ng babae. Tapos? Nagpang-abot na lang nung tapat ko na yung sasakyan, pagbaba ko, Andun na yung nagtatanong yung babae kung ba't ano daw Ano nangyari. nangyari? O, tapos? Naghahanap ako, hingi ako ng tulong, sigaw ako ng sigaw, pero wala pa rin mga tao doon. Nag-aantay ako ng mga dumadaan na... Anong oras na ba yun? Mga 10:30-ish. Ba't madilim ba? Madilim Madilim talaga din doon na. sa area na yun. Ayan, Pupuntahan ayan. natin yun mamaya ko. Tapos? Nakita kita, nakataob ka na nakaganon. Pataob? Nakataob siya. Pupuntahan natin mamaya, tapos ipapa-reenact natin sa kanya kung ano yung posisyon ko. Ay, pataob? Nakataob siya, pero itong ano niya, nakaganon. Kaya ko nga, nakaganon. bali ito eh. Kaya may gasgas siya Kaya dito. di ba yung mga sugat ko ano? Saka dito. Sinuport yun ng kamay niya para hindi bumangag yung Kala ko nga ito, ulo. bumawag, may bato pa doon malaki eh. Bye-bye!
O tapos, Asa na ba tayo? pinitsirahan, hindi gumante sa'yo. Hindi siya gumante. Pinipilit ako pakalmahin niya. Kumalma ka. Kumalma ka, akong bahala dyan, sasagutin ko yan. Basta sabi niya, kumalma ako, akong bahala dyan, sasagot ko yan. Ay, ganyan, O ganun. tapos, Eh, hindi pwede. Eh, dalhin mo ka ako sa pinakamalapit na ospital, kako. Hindi naman ganyan yung kwento mo. Kung nagkwento ko, sabi mo, kaya, Take 2. Akala po kasi ni Becky bawal magmura sa vlog kaya pinaulit po namin para yung buo at totoo talagang nangyari ang may kwento. Itutot ko na lang ang mga mura and yung name ng driver. pinunta mo yung driver. Hindi mo muna sa unang pinuntahan. Hindi na, Kahit nakita mo nakatama aksidente tumulong, na agad eh. Ano sabi mo ng Kasi driver? madalas ko naririnig, pag nababangga, huwag yung dadaputin niya, huwag yung dadaputin yan. Basta tinakbo ko agad yung sasakyan. Tinubo ko yung driver. Ano sabi mo? Pinababa ko, kinuha ko yung susi, ako nagmaniobra. Pagtapat kay Shobe, sigaw ako na sigaw ng tulong ako. Tapos sinasabi niya sa akin, kalma. Nanggigigil na kasi ako talaga sa kanya. Nanggigil ka na ginanon mo nga. Bakit ako pinakakalmo? Tapos pinalalabas pa na naglalakad ka daw sa gitna ng kalsada. Eh sabi ko, nakita mo na pala ka ako naglalakad sa gitna ng kalsada. Sana Huminto ka. hindi po ako naglalakad sa gitna ng kalsada. Kahit gising o tulog, lagi ko pa po sinasabi, gumilid tayo. Palusot niya kasi yun. Siyempre, magpapalusot siya. Minura mo talaga? Minura ko. Mukha ko. Sabi ko ganun. Kailan yan? Nung pagkabukas mo ng pinto? Oh, pagkabos ng pinto, sabi ko, nakasagasaan mukha ko, hindi mukha ko nakikita. Tapos sabi sa akin, kalma. Mukha ko, hindi aso ka ako yung nasagasaan mo, tao ka ako. Parang na-shock din siya sa dahil wala siyang galaw eh. Siyempre, baka first time din niya O maka-accident. di yun, pag maniobra ko sa'yo, tapat ko sa'yo, hindi nagtagal, dumating din yung jowa niya na nakasasakyan din, na kotse. Tinanong ko ano nangyari. Eh yun, sabi niya, nakasagasa nga daw siya. Sigaw pa rin ako ng sigaw ng tulong dahil kami lang ni nung lalaki, pilit ka namin buhatin ka, tinatry ka namin, hindi ka namin kaya Ah, talaga. gano'n ako bigat? Tapos naka-straight talaga siya na unat. Alam mo, sanay. Manikin. Manikin. Sobrang Hindi tigas. nyo kayang buhatin. Hindi namin kaya buhatin. Ayun, natataranta pa rin ako. Alam kong masama yung lagay niya dahil yung pagkakaano. Walang nga ng malay. Tapos nakita ko pa yung basag yung salamin. Alamin ng kotse. Kotse. Salamin ng kotse, Wala tsaka pa kasing yung picture kaya po ikakwento na lang. Alin Saka doon? yung ilaw, yung headlight, saka yung salamin ng Yung harapan. So, harapan. malakas talaga So, yung impact. windshield. Oo. Kaya nawalan siya ng malay. Pagkasakay nga namin, ang sabi ni siya na lang daw magdadrive. Hindi nyo pala ako mabuhat na dalawa. Paano nyo ako nabuhat? Naghihintay pa kami ng dadaan na tricycle. Pero sigaw pa rin ako ng sigaw. Natataranta na ako dahil natatakot nga ako na ayaw ko mabalitaan niya na... Pero sigaw pa rin ako ng sigaw. Natataranta na ako dahil natatakot nga ako na ayaw ko mabalitaan niya na mamatay ka, ganun. Sumisigaw ako doon pero wala lumalabas sa mga kapitbahay. Buti may dumaan tricycle. Tinulungan kami. Tatlo na kami pero hindi pa rin namin mabuhat. Hindi nagtagal, may dumaan nakakulong Pero ang tulong. isip mo nun, patay na si Sean. Oo, kasi alam ko sa lakas ng impact eh. Guys, Ulo na by the agad way, di ba bukas November 1, araw ng mga patay. Dapat bukas ko to ipapa-film sa atin. Kasi nga, mukha na daw akong patay eh. Pero in October 31 ko na lang. Kasi syempre, pupunta kami sa cemetery bukas. Nung November 1 po film ang mga TikTok videos na ito. Go, continue. May dumaan na kolong-kolong. Buti tumulong ka agad. Oo, pinaran namin agad. Pagtulong namin, hindi pa rin namin naisot. Naisot na namin si Shobe. Kaya lang, yung paa nakalabas. Kasi naka-straight nga siya. Diretso. Diretso ka talagang ganun. Tapos sama ko yung nakaganto ka sa akin. Tandong kita. Doon sa sasakyan nung nakabangga. Oo, siya na si na nag-drive. yung nag-drive? Tapos sigaw ako ng sigaw. Minumura ko siya. Bilis ako, pag namatay ka ako to, hindi lang sa akin tatamaan ka, pati sa magulang ito, tatamaan ka. Sige, kalma ka lang at dadal natin. Sabi ko, bilisan mo. Ang alam ko kasi sa PGG, Mas malapit. mas malapit. Hindi, sa doktor tayo. Sige ka ako, kung saan pinakamalapit. Ako, bilisan mo. Sino may may Shobi sa lunes sa sakit? Ikaw, Ako. paupo mo. Nakaganito ako sa'yo. Ganyan. Tapos sampal-sampal kita sa leeg kasi ginigising ko yung mga ugat eh. Sinasapal mo ako literal, Oo, pero talagang hindi literal. ako gumigising. Wala, talaga. Ginaganto ko yung yung ilong mo, kung humihinga ka, yung hangin ba. Wala talaga, wala akong nararamdaman lumalabas o labas-masok, wala talaga. Mabilisamentan ko namin sa Sercom, gising-gising kita, Shobe, ka ako. Sige, Gising. gawin mo sa akin. Tapik-tapik kitang ganun. Shobe, iyakan. Umiyak na rin ako nun eh. Takot nga ako. Sige, Natatakot ka eh. Kung kasama sa aksidente, kung mamatay, hindi siya masisisi. Ako, Shobe. Malay mo, Gising ka, Shobe. siyempre, Ganun. naninigas. Di, yun nga. Maya-maya, gumagano naman siya. Hindi ko nakikita umiiyak, kaya Sabi niya, gumagano lang siya. Ayun, doon naman ako para na, Nabuhay na. Paano nga nagawa ko? Gumagano ka lang. Parang may masakit sa kanya, ganon. Tapos, Shobe, pinipilit ko. Nabuhayan ka na ng loob. Oo, kasi yun lang habol ko, mabuhay siya. Ayun, kako.
Di nagdilat naman siya, maya-maya nag-close uli yung mata niya. Kaya lang, ginigising ko pa, natatakot yun. Di ba, pag nakakiliti, Dapat hindi bawal matulog. patulogin, di ba? Yun ang sinasabi, bawal matulog. Kaya lagi ko siyang inaalog. Naalog. Nung nagising ka naman nung naramdaman ako ng hinga naman. Mabilis na, pagdating namin, andun na kami sa doctors. Andun na kami sa emergency room, lumabas na yung stretcher na sakay na namin si Shobe. Hindi pa rin tapos si sa akin na Galit dahil minumura mo. Minumura mo. sabi niya sa akin, Brad, bakit ginaganan mo? Ay, wala ka ako sa kalalagayan ko. Huwag muna kako tayo mag-usap. Sa magulang kanya magpaliwanag pagdating kako. Intindihin muna natin kako itong na-accident. Nagalit siya kasi minumura niya. Yun yung sabi niya sa akin. Kinaka-ano ko na lang, yung kung may maalala ka. Inisip ko kasi, baka ako may amnesia eh. Yung makalimit eh. Wala siyang malay. Sayang nga eh, hindi nagka-amnesia. O di yun, dinala. Tinatanong ng mga nurse, ano daw bang pangalan? Di sinabi ko. May dumating naman doon, nagising ka naman na. Kumbaga hindi naman gising, pero nakapikit ka pa rin. Tinatanong yung pangalan mo, yun yung inaantay ko, yung maalala niya yung pangalan niya. Nakasagot ka naman, kaya lang. Sinabi ko yung pangalan ko? Hanggang sa pangalan ka lang, walang apelido. Eunice Dayan lang. Oo, yun na, Eunice Dayan lang. Nasabi mo, Tapos? oo, yung Shobe. Eunice lang. Ay, Eunice. Tapos, Ano ba ang apelido ka? ikaw na sumagot. Ako na, Santiago po ka ako. Yun lang ang nasabi ko. Yun lang nasabi mo. Tapos, umikot ako doon sa sa mga nurse. Nag-ano nga ako, para ibalita na sa... Hindi pa nila alam to. Hindi pa, wala pa. Sige, Hindi pa sila tinatawa, ganun. Kasi cellphone niya, hindi ko alam yung password mo eh. Tsaka Wala rin akong dalang cellphone. Paano ka nakatawag? Nakitawag ako doon sa nurse. Iba pang sa'yo. Tinawagan ko si Ed. Si Ed ang ulo mong tinawag. Oo. Hindi, Hindi, sarado ito yung eh. cellphone ko. Ito tinawagan ko, kaya lang Sarado. hindi ko matawagan. Sarado. Si Eden nagsabi sa amin, Pa! Nasagasaan daw si Papa! Pa! Nasagasaan daw si Papa! Hindi pa tapos yung kwento niya. Tapos, Hindi na, sinugit. Nasagasaan si Papa! buti kabisado mo yung mga number. Nagkabisado ko kay Eden, tsaka yun sa'yo, saka sa kanya. Ah. Di tinawagan ko si Eden. Nag-ano rin ako doon, baka... Si Eden, hindi sumasagot din ng number Oo, yun. nagtaka din Pero ako. nung time na yun, sumagot daw siya. Buti sinagot ni Eden. Kasi nga, hating gabi, mag-11 na ako. Sabi ko, Eden, ako sabihin mo sa mami mo, nasagasaan ate mo. Ano? Ika. Yun ang sabi. Oo, sabi lang. Naglalaro si Ed, no? Himala, sumagot Tapos, ka. marinig sabi ko na lang niya. sa background niya, Mami, nasagasaan daw si ate. Oo, hinahanap niya ngayon yung chinelas, hindi niya makita. Sabi niya, nasagasaan daw si ate. Ako naman, parang wala lang. Parang di pa ako naniwala. Laki na yun, nasagasaan. Kako, pagbihira naman kako. Ano ba yun? Alaman ng kaingat-ingat. Sabi kong ganon. Kasi may kasama pa to. Paano nasagasaan? Iniisip mo ba na prank yun? Hindi. Ate, ganyan ano. Sasakyan. Wala pang gas. Wala pa kaming gas, guys. Wala kami pang gas dun sa Tsaka sasakyan. yung sasakyan pa na yun, may limit lang yung takbo. Hindi Ayaw pwede mo mga makakala. O, sira nun. Talaga sira. Nung Di pa time na napapagawa. yun, oh. O, ade ngayon, hindi ako mapalagay. Nag-call back ako sa sarili ko. Ano, sige, nausap ko to. Ano ba nga ako? Sa sarili kong ano, dahil sa edit lang inasagasaan lang daw. Oo. Puno tumawag! Dahil hindi ako makapaniwala pa paano nasagasaan. Ako pwede masagasaan. Batang paslit, batang ano, ang laki. Dahil ano ba nga ako talaga nangyari? Ang sabi niya, delikado, walang mana yung anak mo. Bali yung kamay, madaming sugat. Talaga, May. Iba yung naging pakiramdam ko. Yung pakiramdam ba na, meron na yung totoo mo. Dahil ano kahit kagalit mo yung meron na yung totoo mong pagkatao nanginginig na yung buo kong katawan. Talaga, sabi ko, umiiyak ko. Totoo pala yun sa pelikula, yung maiiyak na walang tunog, na walang ano. At ganyan, nanginginig yung buo kong katawan, umiiyak na ako. Kasi sabi niya, Edward, huwag ka na lang umiiyak. Ba't umiiyak ka? Di mo pa nga nakikita. Ganyan, doon na kami sa ospital ngayon. Sobrang ingay siguro. Totoo pala yun sa pelikula yung sa stretcher. Naabutan ko siya pagdating sa ER, dadali na siya ng pang-test sa ulo. CT scan. Hindi ko muna inintindi kung nasan yung nakasagasa o kung paano siya muna yung tinignan ko. Pagpasok ko, sabi ko, Shobe, andito na kami ha. Shobe, andito. Nakausap mo? Oo, nasa stretcher ka na. Sabi ko, Kaya ako gumagalit si Tito Pag kasi para time na yun, magkagalit kami ni Mami. sabi ko, Shobe, andito na kami ha. Shobe, huwag ka matutulog, huwag ka makatutulog. Ah, gising ako nun? Nakapikit ka, tas dumilad kang ganon. O, eto nakako kami ha, tinitigan mo kung ganon, yung talagang titig na titig. Natitig na titig. Oo, natitig na titig siyang ganon. Hanggang dun sa pagpunta dun sa pag-test ng CT scan, sinamahan kita. Nung naipasok na sa loob, kasi bawal na yung magulang dun nilabas ko ngayon nakasagasa. Wait lang po. Kaya ako, kasi wala talaga akong alam guys. Sinasabi nila na nakadilat ako, pero wala pa ako memory. Hindi pa ako palabas muna. Tawag muna ako. Tawag ka muna. Wait, paano? Bago pa kami makarating sa ospital, tumawag muna ako sa kanila.
para pablatter sa mga pulis. Oo, siya. Ngayon sabi ko, May, kako na aksidente si... Buta, gising ka. Si Shobe. Nagiinom nga ito. Oo, May, lasing pa to. na-aksidente si Shobe. Galing yata. Lahat kami nandito. Sila din siya. Ano ba nangyari? Hindi, kinuwento ko nga ganun. Walang malay, bali ang kamay. Sabi Bali ni ang anak. ate, walang Oo. malay. Delikado, balik Delikado. ang kamay. Naku, Diyos ko po ate. Wala kaming panggas. Oo, lahat ng problema namin ang gas. Eh, palayan pa sila eh. Oh, Diyos ko po ate, paano kaya ito? Paano ba yan si Michael Laseng? Paano ba kami Pupunta. Oo, wala. Kami ng panggas. Nung ano na yon, pinatulog kong kaunti. Nakatulog siyang kaunti. Ako naman tawag na kayo. Oo, basta siya na lang tinawagan ko. Siya na tumawag sa iba kong kapatid. Eh, mami, hindi pinaalam. Hindi. Nang una mong tinawagan, Si Kuya. ano ang sabi? Ano? Eh kung gano'n, paano nangyari hating gabi? Hindi, mamaya na yung ako muna. Para ikaw naman mamaya. O, di, ganyan ano. Natawagan ko na sila. Napuntahan ko na si Shobet. Pumasok na siya sa test ng CT scan. Lumabas ako ngayon. Eh, kani Edward sa akin, yung lumabas, ayokong tingnan yung nakasagasap ako. Ano magawa ko? Eka, alam mo Sabi na, ni Kuya oo, Edward. ayoko. Ikaw na, Eka. Di labas ako. Sino ba kako yung nakasagasa? Eh, ganito. Ayun, no, ayun. Eh, di tinuro niya kung sino. O, ma'am, sabi nung barkada doon. May barkada na, dalawang lalaki, tapos may dalawang babae. Hindi ko alam kung kapatid yun o girlfriend. Wala pa yung magulang nung ano eh. Madami siyang backup na kaibigan. Sabi nga nun, ma'am, kalma po. Abi, ako pa, paano kung pakakalmahin na yung anak ko ako'y nakahiga doon na hindi natin alam kung mamamatay o mabubuhay. Hindi ko gusto mo kako, kami na lang nakatayo dito. Kami murahin mo kasi wag daw ako nagmumura. Wag ko daw siya murahin. Pati nga, Eka, yung kasama niya na yun, Eka, mura Eka ng mura sa akin eh. Puro mukha kako. Kung ako kasama niya, baka mula ulo hanggang pa, murahin din kita kako. Bakit hindi lang mura? Palit kako tayo. Sabi ko, ikaw kako humiga doon at kami kako tatayo dito. Ganyan-ganyan dito ano ng boss. Oo, lahat ng tao sa labas ng ER nakatingin sa akin. Sa ER ganyan. Okay lang ba ako nagsalita ng kalmado? Lalo na kung ganyan galit na galit ka. Oo. Si Eden, Mami, tatawag na ako ng pulis. Ay, hindi, Eka. Huwag na Eka at aayusin natin. Eka, dapat ayusin. Eka, Yung kaya- nakasagasa? Oo, tapos dumating na rin magulang. Hindi na Eka, ano hindi? Kako! Kailangan kako ipa-blatter yan. Hindi pwede yung ganyan na lang yan. Eka ni Eden, tumawag na ako ng pulis parating na kaya lang manggagaling pa ng kaalibambangan o alyaga yata. Pamaya dumating yung pulis. Sa Ngayon, ospital na? oo, sa ospital doon sumunod. Doon pinapunta ni Ed. Kinausap ko, sinabi ko yung mga pangyayari. Ma'am, pasensya na po, hindi po ako kasi yung duty sa investigasyon na ganyan eh. May tumawag lang po sa akin, pinuntahan ko po dito. Pwede ko po kayong dalhin, Eka, sa police station. Kuya, pwede ba akong dyan na lang kami sumakay? Alam ko na, ano namin, sasakyan namin eh. Ito yung open sa likod. Hindi ganon. Ano? Yung parang mobile ba na pick up? na. Oo, pick up, oo. Pwede ko kami sumakay. Tapos, sige Eka, sumunod na lang kayo. Sino Eka, nakasagasa dito, sumunod na lang Eka kayo. Tawagan. Oh. Ate, ano, asan na kayo? Ay, papunta kami ng police station. O sige, doon kami pupunta ha. Si Kuya, tsaka Eka sila Michael, din Eka pupunta sa ospital muna. Ganyan. Oh, stop ka muna sa kwento mo. Tinawagan mo si kuya, tapos... Tinawagan ko Okay, si ikaw na. Kakain mo na ako. Ate, ako nanginginig na iniisip ko kung paano kami makakarating kaagad. Kasi sabi ni ate, wala akong katulong dito sa police station kung paano gagawin. Hindi na daw niya alam kung paano. Eh ito kasi, naghihilik pa. Michael, kako. Si Shobi daw na aksidente, walang malay yung kamay, balik akong gano'n. O di, pupungas-pungas siya. At tawag ako kay Kuya. Kuya kako, si Shobi, nasa gasaan, sabi gano'n. Wala daw malay at saka bali daw yung kamay. Ano, Eka? Paano Eka nangyari yun? Hating gabi, Ako nasa nga gasaan din. si Shobi. Oo, ako nga din. Bakit? Ako di ba tumawag sa'yo? Hindi check. Tinawagan din ba kita? O, ayun. Ang mga kasama Dinaanan nyo? ko si Kuya at Si saka Tita si Baby. Miche. Si Mamu wala pang alam. Walang alam. Hindi namin sinabi. high blood. Baka nga mamaya, hating gabi, walang kasama sa bahay. High blood din. Okay, tapos punta kayo Oo, Kabaluan. diretso na. Sumunod na kami kila ate sa police station. Nagpunta muna pala kaming ospital ate. Naiwan si Kuya doon. At Tapos kami naman tayo ang sumunod kay sa ate kasi police walang station. kasama. Ayan, nandun na sila. Pinag-uusapan namin kung paano nangyari. Anong gusto niyo, ma'am? Mabait yung pulis. Kinakausap niya kami na hindi kaharap yung nakaasagasa. Sabi niya sa amin, ma'am, ano decision niyo? Kukulong ba natin? Eh, depende po kako kung ano po yung magiging pag-usapan, tsaka depende po sa lagay ng anak ko. Itetest natin kung ano ba to, nakainom ba to, under ba to ng drug, sabing gano'n. Yun naman po talaga dapat eh, di po ba kako, itetest natin yan, sabi kong ganyan. O tapos, Sines niya. oo, tines. E yun nga, positive nga sa nakainom. Mabait yung nag-iimbestiga. Ang pinag-uusapan ngayon, kung ligtas ka lang. At kung paano ang gagawin. Kung malalay ang lagay mo, pakukulong. Sabi naman nung nag-iimbestiga, pinakulong ko na Eka. Nung tinetest ba, mukha namang mababait kasi nakikipag-usap naman ng maayos. Pati pamilya. Oo. Yung tawagan kay Edward, kay Francis. Ano ba lagay ni Shobe? Ang sabi, okay naman daw yung CT scan, x-ray, ganyan-ganyan. Ngayon, sabi ganyan nung nag-iimbestiga, yung daw ganon, hindi pa rin
nakakasiguro kasi minsan may test na okay ngayon, Tapos may after, may late reaction. Huwag daw kami pakakampante. O, di ganyan, imbestiga. Ito, yan, marangkada na siya. Andun ako sa pulis. Masabi ng pulis, Kuyo. Sabi sa akin. Kasi nga, umupo ako sa mesa ng pulis Oo, lasing nga eh. Kasi nga, nakain kami. Buti yung pulis, kilala ko. Sir, sabi nga, ba't nandito ka? Sabi nga, yung pamangkin ko ako na aksidente sabi nga gano'n. Kinausap ko namin nga yung pulis na kung ano magandang gawin sa'yo. Kung i-cremate ka ba o kasi kasi nung pulis, mag-usap na lang po kayo, mag-ayos kayo. Dapat sinama mo dito Francis mo eh. Dahil siya nakikipag-usap sa ospital eh. Nag-usap kasi namin. At sabi nga ni Michael, kasama si Kuya. Saka si Kuya Ed, kasi para kung paano Sila, si Kuya masyado. Paano siya kasi nakipag-usap sa magulang nung nakasagasa. Si Francis. Tawagan kami. Season na balagay ni Shobin. Galit na galit si Kuya sa dalawa na yan. Dahil may mga desisyon na. Ang sabi daw niya doon, aba, hindi natin pwedeng ganyan-ganyan na lang yan. Marami kayong pwedeng dapat bayaran yan. Unang-una, maaabala yan sa paghahanap buhay niya. Vlogger yan, hindi yan makakapag-edit. Hindi yan makakapaghanap buhay. Ganyan. Baka kapag hindi nyo inintindihan pagka ganyan ang mangyayari malaki pananagutan nyo dyan. Yung nanay, sobrang bait. Nung nakasagasa, sobrang bait. Nakikipag-usap naman sa amin ng maayos. Ang pinag-uusapan namin, kung ipakukulong namin o hindi, si Michael ang nakipag-usap. Meron lang din ang mangyayari doon. Nahahaba lang din yung proseso. Kaya nandun kasi pulis para mamagitan lang sa atin tsaka doon sa nakakasdate sa'yo. Tapos, Pero ano ang sinabi sabi mo? pa desisyon. Di sabi ko magkasundo Marami na siyang lang. tinawagan. Makakilala niya na paano ba to? Yung May tinawagan ako mga pulis. Hindi ko na mapagkitin. Yung isang kernel. Tapos yung mga kaibigan ko dati, ng mga pulis na, yung mga classmates ko. Pare ganito na lang. Kung willing naman na makipag-settle yung nakabangga sa pamangkin mo, okay na yon. Sabi kasi kung magkakasuhan kayo dyan, matagal din ang proseso yan. Abala din yan. Ang mahirap dyan yung tinakbuhan. Talagang po pwede kayo magkaso doon. Andyan lang naman pala. Sabi ko na, magkaayos na lang kayo, magkasundo na lang kayo. Kaya yun, sa cremation inabot. Balik na kami sa... Hindi. Marami pa. Inabot pala kami ng alas 12 na mahigit. Kasi sabi ate, bumalik muna, tingnan mo. Sabi na ayun. Sabi nila nag-iimbestiga ganito. Hindi pa rin tayo... Hindi pa tayo kampante. Sabi niya. Hindi, ganito. Total, di ka makapag-decide kung pakukulong mo o hindi. Sabi sa akin, puntahan mo muna yung anak mo. Balik kami ng doctors. Iintayin ko kayo ha, pero hindi masyadong Kasi matagal. ate, may oras yung paggawa ng ano. Sabi niya, hindi letter. pwedeng matagal kasi hindi lang kayo ang nagre-reklamo dito. From time to time, meron dumadating dito sa mga oras yung nangyayari, letter. aksidente. Oo, balik ako. Andun ka na ngayon sa ER. Shobe, okay ka na baka ako? Hindi ka nagre-respond. Sabi nga niya ni baby. Andun kami lahat. Hindi, sabi mo, tita baby. O sa yun nga, sabi nga niya. Hindi, O sige, ikaw na. Yun muna. Ano baka ako, Shobe? Shobe, lagay, masakit? Di ka talaga sumasagot. Ngayon, bigla ka nagsalita. Sabi mo, Ano yung sinabi ko? Okay, sabi mo, Tita baby, tanggalin mo nga yung clam ko. clam ako Tinignan dun ko naman yung buhok niya. Sorry, wala namang clam. Oo, ngayon. Meron, sabi niya. Ngayon ako tumingin. Sabi ko, yung clam, kinataka pa ako, wala. Ang nakita ko, malaking biyak. Hindi, ikaw ang nakakita ako. Hindi, ikaw ang nakakita ako. Wala. Tolo mo, inaakin mo na. Hindi, nakita ko na, natulungo niya. Nakita ko, ate, sabi ko ba, parang napakalaki ng biyak ng ulo ni Shubi. Nakaluwa. Malaki. Malaki yung buhok mo nung ginanong ko. Nabitaw nakabila kasi nakabuka na ang buhok mo. Pero, Hindi lang nakita dun sa pagkaka-check nila. Bakit? Ang tagal na dito sa ER, hindi nakikita yung ulo. Parang, ay, ganito maka-irresponsable yung mga dito sa ER. Sabi ko, ilipat ng ibang ospital. Ilipat ng ibang ospital kasi parang hindi inaasikaso. Ade, check daw, check daw. Ade, check nga daw. Check daw, check daw. Ade, check nga daw. Ngayon, ala na yung nagtatahi, dinenda muna yung ulo para yung impit ng dugo makontrol. Sa madalit sabi, ganon. Huwag na po kayo mag-alala, ginaganon ako ng magulang. Apo, cool lang po tayo para po maano nating mabuti. Sige po, ganon. Kami na po ang bahala, ganyan. Balik kami ngayon ng ospital. Nalaman namin doon na yung nanay na naka-aksidente sa doctors nagtatrabaho. Kung ano-ano na yung haka-haka na isip namin dahil sa nangyari nakita namin
na meron pang open sa ulo, bakit hindi inaasikaso? Bakit hindi agad tinahi? Eh di, ganito, ilipat natin ang Samaritan. Ilipat natin. Kasi baka mamaya doon nagtatrabaho, sabihin na lang, eh, ganito. Kahit hindi pa okay, sinasabi. Ayun, Ang problema, bakit pinalipat? galit na galit ngayon si kuya mo, si Francis. Walang ganun! Napapabayaan ng pasyente at Sa inyo nagalit. magkakakutayban yung nanay nung naka-aksidente. Komodo nagtatrabaho eh. Alam, ganun! Galit na galit dahil nalaman na namin na Maliban pa nagtatrabaho. doon, pag inilipat nyo na sa Samaritan yan, kayo gagastos, hindi yun nakabangga nyo. Piso mang bulilingi wala sa Kaya naman namin gusto ilipat ng Samaritan, unang-una, malapit lang yung sa bahay namin. Anytime na pwede kami umuwi, kumuha ng gamit, makakapunta kami. Kasi guys, nung time na yun talaga, promise, wala talaga kaming pera. Pagpunta lang namin sa ospital, paano kami makakapunta kung wala kaming pamasahe, kung wala kaming gasolina. Pagkain namin, paano? Di ba yung everyday habang nasa ospital siya, paano? Yung mga bantay. Oo, yung mga bantay, yung mga pupunta. Ako, wala naman ako iniisip na pati yung pagkain, pati ganito, sagutin nung naka-aksidente. Pero ganun pa man, mabait naman sila. Kumbaga, unang dalaw, hindi, 5K lang. Unang dalaw, nagbigay naman sila. Mami, kung may kakailanganin pong gamot, ganyan, yung nanay ang nakikipag-usap sa amin, hindi yung nakasagasa. At saka, dumadalaw sila everyday. Oo, yun ang ano Yun ko sa naman ang kanila. kagandahan Everyday nila. dumadalaw sila. Araw-araw kinukumusta. Napag-alaman, 4 yung biyak ng ulo. 4 po ang kailangan tahiin. Ganyan, Kaya ganyan. nawala ng malay. Oo, 4 ang dahil doon. biyak. Ma'am, Okay, okay lang ho ba ka ako? Nag-uusap kami na hindi ho ako papayag na bago i-release to, i-check ho uli natin to. Ako, kahit na ilang Kasi nga, check, yung mga basta reaction. basta kailangan makalabas kami dito ng okay siya. Balik tayo doon sa pulis. Sabi namin sa Samaritan, ikaw, ganyan ako sa pulis. Ano, ilipat natin sa Samaritan. Sino? Ikaw? Ako. Paano yun? Paano? Para magkalinya. Ate, huwag kang pumuyo. Kasi nga, malay mo, doon nagtatrabaho sa doctors, baka kahit na yung hindi pa okay, sabihin okay, para hindi masos ng malaki. Di ang sabi namin, sa Samaritan na lang, total naman kako, ikaw ang masusunod dyan. At anak mo si Shobi, yung decision mo, kako. Tawag ako kay Edward. Hindi, dito na lang. Bakit ba Eka gusto niyo na Samaritan? Sabing ganon. Ba't ba Eka gusto niyo Eka sa Samaritan? Dito, Eka, kung dito Eka nagtatrabaho yung nanay naka-aksidente, kahit papaano, kung wala pang ibibili ng gamot kay Shobe, pwede silang manghingi ng consideration muna sa hospital. Na yung Para ba- maibigay lahat. Oo, maibigay lahat yung pang-treatment, maibigay lahat yung pangangailangan. Ano pa? Kasi kaya ako nakapag-isip ng kaya pala ganun na ilipat. Kasi nga, yung ulo mo, Napabayaan. meron, ba't hindi nila nakita? Ang tagal na, almost Dami ko sugat sa 3 hours na. Kaya, nag-alala ako Oo. na baka kung Pabaya. ano nangyari Oo, dito oo, eh. oo. Diba? Kung doon nagtatrabaho. Tapos yung nakita nila na nakabuka, tinahi yun. Matagal siyang tulog, guys. Halimbawa, na-aksidente ng tent, kinabukasan na siya nagising ng Oo, tanghali. mga 2 something ako Pero nagising. na-operahan ka na nun. Hindi, Hindi pa hindi. po, hindi pa. Ngayon, ang sabing ganyan nung Di ba masama yan? bisita ng mga doktor, madilikado nga daw. Kasi tulog na tulog. Kung hindi po ito magbabago, ma'am, mag-another test po tayo, sabi. Kasi Kung hindi daw ako yan. magigising. Oo, tapos Operahan. kung ano daw, halimbawa daw, i-interviewin siya kung unconscious yung mga pagsagot niya. Kasi Ganon, yung may hindi. malay mo, may blood clot Kaya pala tuwing sa ulo. ipapasukin yung mga doktor, tatanungin yung pangalan niya, ma'am, ano pangalan niyo? Sino kayo? Ganon. Bali, ilan naging doktor ko? Dalawa lang, euro, tsaka sa ulo, at tsaka sa doktor sa mga physical na ano. Sa mga sugat-sugat. Oo. Bali, dalawa yung naging doktor ko. Neuro. Neuro. Ay, euro. Eh, kasi Euro. Ilan doktor mo? Marunong naman. Dalawa yung doktor mo. Meron kang piskal, may abogado. Nandun si Piskal Pulido, Floribet Pulido, si Attorney Francis Tolentino. May karami umi-epal din ako. Oo, madami. Kaya ang tawag sa akin sa police station, Mrs. Undecided. Kasi nga hindi ako makapag-decide. Ano ba? Nasa sarili lang yan. Ililipat ba sa Good Samaritan o ano? Magpipirmahan tayo dito para sila eh. nagpepera o bayong. Oo. Eh ngayon, lumabas ngayon yung investigador. Doon sila Nag-usap kami nag-usap. dalawa. Sabi niya, Sir, Sabi, ito Sir, sabi niya gano'n eh. Ano ba desisyon ng mga hipag mo? Sabi niya gano'n eh. Pinakamainam, sabi niya, mag-ayos na kayo kasi napupuwet na tayong pare-parehas eh. Alauna na yata, nandun pa kami. Si Mrs. Undecided eh. Kaya hindi daw totoo ako nun. makapag-decide. Antok na ako, gutom na rin ako. Kaya tinawag ko sila, hindi kayo mabag. Kinausap ko ng investigador. Sa labas na kami nag-usap-usap. Mag-ayos na kako kayo para maiayos na rin kako yung hindi pa rin makapag-desisyon yung naka-aksidente sa'yo kung
tuloy-tuloy ba nilang gagastos na kami sa ospital. Kasi nga, pag pinakulong siya, siyempre hindi sila gagastos doon. Kaya pinag-i-desisyon ako ipakukulong. Kasi once na pinakulong mo yun, kaso na yun. So mag-iintay pa kayo ng kasuhan bago paano ipagpapagamot sa kanya. Kaya nakapag-decide si ate na hindi na ipapakulong at magkaayos na lang sila hanggang sa yun nga nagpirmahan na. Mabait naman kasi yung nanay. Nababait naman sila lahat. Mabait naman Tsaka sila. araw-araw as in andun lagi. Dumadalaw. Ayun, ililipat ka na sa kwarto ngayon, pagbalik namin. Bakit ako ililipat? Dadaling ka na sa Dadaling ka sa kwarto. kwarto. Tapos? Then yun, andun kami lahat, pati yung naka-accident sa'yo, nandun din. Gumano ka pa, nagpa-picture ka pa nga sa amin. Totoo? Oo. By the way, Picture, sabi Picture. mo. ay oo, Sabi binulong ko kay mami picture. Pero hindi ko alam yun ha. Tapos, Nakita ko na lang sa camera ko. natulog ka na rin kaagad. Nung nasa ER ako, buti si Ed, may video. Gumising daw ako at sinabi kong videohan niya ako. Alam mo ba una ko sinabi? Naka-video ka. Hello. Ako pang ganun. Ano ngayon gagawin natin sa video? Ha? Open na. Ano? Open na. Alin? Video. Oo. Hello. Ala. Ay, ginawa ko. Okay ka na pala eh. Umuwi na tayo. Masyadong patong para ako mainit. Ano? Alam masyadong patong para mainitan ako. Tatanong mo kay mama. Lamig. Teka lang. Ayan na. Para ka ng manok dyan. Gusto mo ng video, di ba? Hoy. Hoy. Ate. Ate. Sagot. Bawal daw matulog. Ano, naiintindihan mo ba? May bisita ka. po hinihiling na dito. Sabi niya, kasi po, sir, sa totoo lang po, sabi niya, Kanina, nung may mali na, videohan mo ko eh. Hello. Bawat gamit po niya, bawat ano sa kanya, babayaran ko rin po. Sabi niya, kaya nakikiusap ko sa inyo dito na lang. Yun nga yung Kasi kinuha po, namin kanina. Kasi po, kung wala akong pera, pwede kong utangin. Sabi niya rito, yung mga gamot. Sabi nga lang kahit sa doktor. sa Maritage, ang hiro lang kahit kuskusan. Maritage, ang hiro lang Maritage. Hindi pa Oo, tsaka bukod nga ron, pag nilipat na sa Maritan, Natuwa po siguro dyan si Daddy Hai kasi naaksidente na nga ako pero picture pa rin ang bukang bibig ko so ibig sabihin, okay ako hahaha. Nakat na po yung video dyan, wala nang kasunod kasi nagpicture na. Nag-hello pa ako dun sa video nung ni first Ed visit Ed. ng doktor eh. Sabi, gumising kami, doktor. Teka, Ay, parang nabebe Oo. na ano. Sabi niya, Hindi, sabi ko kasi na smiley face sabi ako ko talaga. Hello po. Humingiti. At totoo? Hello po. Humingiti. At totoo? Sabi, ayan nakaka yung doktor mo sa ulo. Unang pagpasok ng doktor yan. Papasok, titinakako yung ulo mo. Hello po. Hello po. Totoo ka? Alam mo, lagi nagbablog kahit na-accidente na. Nag-hello po ako talaga. Oo, pero nung nakaramdam ka na ng pain na wala Alam nang ko yun. Alam mo, anesthesia. alam mo, sinabi ko dun sa nurse, kasi ang laki na sugat ko dito. Hinihiklat niya yung gasa. Nang hiklat lang. Hiklat lang kayo ng hiklat. Wala Sabi naman ko, talagang ganun. care yung unang naglinis na Oo, sugat. nililinis niya kasi Diba hila lang dapat siya ng pagka gano'n, hila. yung sugat yun eh, oo, yung gasa. Sino ba yung nurse na yun? Napakaligalig! Sabi ko, sino ba yung nurse na yun? Napakaligalig! Sabi ko, Para wala silang ano? care. Lahat ng kwento yun. Ah, yun. yun na yun. Wala kayong nakakalimutan. Wala na, dalaw-dalaw na Dalaw na lang. dahil. Pinagdasal na lang namin kaluluwa. Ayos ng papel. Sana mabuhay ka. Tatanungin ko kayo isa-isa. Sige. Ano naman ang una nyong naramdaman nung una nyong nabalitaan? Ako, relax lang. Kasi nga, hindi pa naman namin nakikita kung ano talaga yung sitwasyon mo, di ba? Pero nung nalaman namin na medyo okay ka na, ang inasikaso namin una, yung sa pulis. Dahil andun na yung mami mo eh. Ano muna naramdaman mo? Kalma lang, relax lang. Eh, nung nabuhayan ka na, nung wala ng alcohol sa katawan mo, Inaantok na ako eh. Nung nakita ko namin na pinasok ko na sa room, okay ka na. Inaya ko na sila umuwi. Kasi Tsaka nung naging okay na rin sila ni Kuya Ed, nag-aya. ay, ayun pala! Ang isa sa pinakamagandang nangyari sa aksidente po na ito, pagising ko po, nag-uusap na po si Daddy Hai at saka si Tito Paul. O ano naman ang pakiramdam? Eh, kasi nga, kaya kami nagbati ng oras na yon. Kahirap naman sa kalagayan namin na mamatay kayo eh, magagalit pa kami. Sa mga hindi nakakaalam, hindi naman namin sasabihin ko ano dahilan. Nagkaroon ho ng tampuhan si Michael noon tsaka si Edward, pero best of friends po sila dati. Kasi Magkaroon gano'n. best of friends, nung nagkatampuhan, masyado silang saktan. Taong po silang hindi nagbatian. At dahil po sa pag-aksidente na yon, baka isang reason ni Lord
Edward yun, kung bakit nangyari kay Shobi yun, para magkapatid si Michael at saka si Edward. Saan ka mas natuwa? Sa bumangon ako? O sa nagkabati kayo? Sa nagkabati kami. Kasi sabi ko, ganun lang pala ako. Dapat na magkabati kami ni Gwen. Sana matagal na nasagasaan ako si Shobi. Tapos dito may ikaw naman? Ako, nung unang tawag ni ate, ang naramdaman ko, lumaki yung ulo ko. Yung parang lahat ng kasi i-imaginein mo, baka patay, iisipin mo baka Walang kasiguruduhan sa isang iglap, nung araw na yon, iuwi ka, bangkay. Yung mga ganun na nag-iisip na ako ng mga parang dahil ang sabi ni ate sa amin, wala kang malay, bali ang mo. Parang ang dating sa amin, baka yung katawan mo, lasog yung puro tama, puro yun. Tapos kaba, sobrang kaba. Tapos ayun, tumawag na ako kay kuya, kay Diche. Si Diche, butit, gising pa nung araw na yun Talaga nung araw na yun, Diche. Di ba lagi maaga natutulog to. Hindi namin ko talaga nakokontak kahit kailan pagka mga ganung hating gabi na. At ito, ako matulog talaga. Akala mo as in maaga. Patulog na ako. Naglinis na ako Kasi ng nga alam katawan. niyo kung bakit ka gising. Dahil Oo galing nga, kayo pero dito. si Ato naghihilik na. Nag-inuman sila. Tulog na siya. Tapos si Ashley naman, tumawag sa akin si Ashley, Mami, tumatawag si Tita May. Oo, kasi ayaw mo sumagot kay Ashley pala ako tumawag pa. Kasi nga naglilinis ako ng katawan mo. Kaya doon ko siya nakausap sa messenger ni Ashley. Tapos ano naman ang naramdaman mo? Takot dahil sabi kong gano'n dahil sinabi nga ni Ray. Teka, bakit? Hating gabi. Parehas sila ni Kuya nang naging kasi hating gabi nga naman. Nasagasaan. Si Shobi ba't kasi hating gabi nagja-jogging? Pero may days po na hindi kami nakaka-10K a day Minsan below lang pagka may mga gagawin or kulang sa time, gano'n. Tapos naisip ko nga na paano kung mamatay. Oo, tapos Yun ang isip yung ko. maraming tama na baliang ka. Ay, Diyos ko, Yung sabi ko mukha, baldado. Oo, yung paa puputulin. Kasi sabi nga ni Dave, yung daw kamay putol. Yun ang sabi sa akin ni ate. Kasi gano'n naman pala Hindi, kasi nakaganon kasi Nakaganon talaga pala yung siya kamay talaga. niya. Tapos, parang ang sumuport pa nga sa kanya, eto Yung At saka braso. eto pa guys, Parang ang nagligtas din sa kanya, cellphone niya. Imagine mo, umimpak siya, hawak niya yun. Cellphone niya walang gasgas. Walang gas-gas yung cellphone ko, yung tempered ko, walang basag. Meron pa tayong dalang payong, di ba? Blue, Payong. wala rin gas-gas. Kasi nung mga panahon na yun, minsan umuulan, di ba? Kaya kailangan namin ng payong. Pero, yung tsinelas ko, hindi mo na nakita ka partner, di ba? Wala na, yun siya lang. Pero yung isa, naiuwi. kayo, wala. Wala na. Pero, itinapon mo daw. Tinapong ko na. Kaya di ko na mapapakita sa inyo. Masama na yun Pinuntahan po ni Ed and ni Daddy Hay yung lugar kung saan ako na-aksidente at nakita po nila yung naiwan kong tsinelas na puro ngat-ngat. Ganyan din po kadilim noon sa area na yun at puro buhangin po. Nung binalikan po namin yung lugar 3 months after, wala na po yung mga buhangin. Tapos may dala-dala rin ako noon na 1.5 na tubig kasi nga di ba matubig ako. Pero wala na rin yun. Wala na, salpok ka Ganun na Kami naman ang i-imagine ko, ano kaya itsura ni Shobi yung mukha? Yun nga ang tanong ko din. Salamat nga siya, wala siyang Sabi ko, May, Meron, gumaling na Tsaka lang. yung hindi. Papakita ko sa inyo sa next video. Wala nang Ay, ako may isa pala ako naalala sa'yo. Yung buhok ko puro buhangin. Ang ganda mo, puno-puno ng buhangin yan. Pati katawan ko ba Hindi, doon? nabusan ko ng yan eh. Pulos buhangin siya talaga. Ano yung nilamos mo? Hindi ganyan, tinatanggal ko. Para siya Pero nagdilaw. talagang yung ulo niya, puro Pulos buhangin. buhangin. Pero nung unang kita namin sa ospital si Shobi, akala ko nga talaga bali. Kasi yung kamay niya may Oo, nakagana din. Pero ano una mo Baga. sinabi nung nakita mo ako sa ER, yung buhok ko, puro buhangin. Putol-putol ka mo. Oo, putol-putol. Kasi nga pinutol na nga dahil yung iba sugat nalinis na nila. pinutol yung Pinuputol ospital. yan. Kasi nilinisin nila yan eh. Hindi yun naputol dahil sa aksidente. Pinutol Oo, talaga. gugupit Kasi nila. nga, ginugupit may sugat ka dito. Tatanggalin yung buhangin. May sugat. Tapos mahaba. dito may sugat ka. Yes, Dito ipapakita ko may na lang sa sugat. kanila sa next video. O, tapos Akala ko ikaw, nga baligan. anong naramdaman mo? Noong una ko nalaman, kasi ito totoo to guys ha, magkaaway kasi kami. Nangyayari yun sa inyo, nanay, anak, nangyayari. Hindi away, tampuhan lang naman. May tampo. Yung galit, yung tampo guys, sa totoong buhay, hindi dapat pinagtatagal. Kasi hindi natin alam, buhay tayo ngayon, bukas wala na tayo. Hindi natin alam So yun. paano halimbawa, magkatampuhan kami, may nangyari sa kanyang hindi maganda, namatay siya, Hindi nabalda. kami makukuha din kayong aral. Oo, di ba? Hindi nakapag-sorry. Gano'n. Yun, may Katawaran. nabaldado siya. O ano man, di ba? Halimbawa, namatay siya, babasahin mo pa yung chatan niyo eh. Babasahin yung chatan
Sagutan nyo. Balik-balikan. Guys, meron talaga akong chat sa kanya doon. Pero sa totoong buhay, ano man yung galit, ano man yung Wala. tampo, nung nangyari yon guys, wash out. Wash out. Ako pa humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Sabi ko, Lord, sorry. Ay, Ayoko sabi mo kong yun. pagsubok to. Sabi ko na, ito ba yung way nyo para magkabati ba kami? Sana wag naman po ganon. Sabi ko, kung kasalanan ko, ako na lang po sana. Akuin ko na lang po kung ano yung nararamdaman niya ngayon. Akuin ko na lang po. Ako na lang po sana na aksidente. Ganon. Ang sana po, Lord. Ang sana po, Lord. Talaga. Oo, nanay ako eh. Nanay ako. Nung bata nga yan eh. Nararanasan ko, nakikipag ano ko, dahil sa kanya, binaglalaban ko siya kung sino yung mga Oo naman, kontra kahit sa kanya. sino magulang. Oo, ano yun. Ang naramdaman ko, andun yung pagsisisi, pag-aalala. Sana hindi na lang kami nag-aaway. Nandun yung pag-aalala, paano kung ganito yung nangyari. Kung ano-anong haka-haka na. Si Ed nga sinasabi sa akin, Mami, kumalma ka nga. Ano ba yung sasabi mo na? Oo nga pala, hindi yung binabanggit si Eden. Ano pala ang side ni Eden? Adi si Ed, siya tumatawag ng mga pulis, gano'n. Siyempre, nag-aalala din siya. Pinapagalitan niya ako dahil marami ko sinasabi. Si Papa naman, Yung papa mo naman, kalmado. Kalmado lang yung papa mo. pareha sila. Chill lang. Oo, kalmado lang siya. Ayaw niya ng gulo. Ikaw naman, nakasama ko araw-araw naglalakad, tapos biglang na gano'n, hindi mo alam kung ano sasabihin mo sa pamilya ko, sa mga magulang ko. Ano naman ang naramdaman mo? Ano nga pala yung topic natin doon? Nung pinag-uusapan natin? Papayat mo. Pagpapapayat talaga yung pinag-uusapan Pinukwento niya sa akin, pag di namin kaharap si Shobe. Sabi niya, bago daw sila maglakad, nung inaaya niya ako, nung unang-unang naglalakad kami, may pinulot kaming pusa. Namumulot siya ng pusa. Meron kaming nakita bago panganak na pusa. Inalagaan niya yun. Binila niya ng gatas. Buhay naman sa amin ng 3 araw pero namatay din. Tapos nung ilang araw na naglalakad, nakapulot na naman sila. Pinangalanan niyang Julio. Malaki na. July 7 ako na-aksidente. July 5 namin na kup-kup yung pusa. Pinulot niya. Julio. Yung pusa na yon, bago sila maglakad, hinaharangan na siya. Naniniwala kayo sa ganun, guys? Hinaharang siya. Sabi Paano niya yung ganun. paghaharang? Yung, Teka. hindi, yung... Munti ka man yung Hindi, ay, yung mag- sabihin daw ng pagharang na ganyan, inaalis Si lang Tom, yung si negative. Tom ang Eh, naharap wag sa- daw matuloy Hindi, sa wag paglalakad. aalis. Oo. Wag aalis. Pag nadidisip Hindi na naman niya, kasi ano na ba yun. talaga? Inaano niyo ako? Yung pinulot. Sino ba yung maharang sa'yo? Si Si Tom? Tom. At saka nung gabi na yun, Becky, di ba? Sabi ko mag-iba tayo ng daan. Oo. Kaso madilim nga po, hindi pa namin gamay yung daan. Sabi niya, doon na lang Kaya tayo sa sabi ko, doon na usual. lang tayo sa daan Tapos, natin. yung isa ko pang sinasabi, kakadating lang kasi nung tali ng aso eh. Ano yung sabi ko? Isama natin aso. Tsaka, di Isama ba tanda ko, natin aso. parang may naglalakad tayo nun bago tayo lumigo ng Gudsam. Oh, Lumingo pa tayo, huy, parang may gawin sa atin, tanda mo yun? hindi. Hindi na. Parang may tumawag sa amin. Parang ang ano, huwag na kayong Tumulong. Yun talaga. Parang yun. Pero alam mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi second Second life. life. muna Totoo. ka lang. Second birthday ko nga yung 7-7. July 7. Tapos, yung mga... Hindi, nung aksidente na siya, ano naramdaman mo? Doon niya ako natatakot na Paano paliwanag? Paano paliwanag yung sasabihin ko na ayaw kong itawag sa kanila, wala na si Shopee, Paano patay kung na. patay na? Diyos Doon ko, ako talaga ano, nag-i-stay yun nga ang ng sisisihin takot. ko siya. Sisihin ko. Hindi ko alam kung Kahit anong- na ayaw ko sisihin, kasama ko sa Kaya yung yung si Shopee, yung lakas ng sampal ko, hindi single talaga. Shopee, kako, Shopee! Dito binubuhay ko yung kanyang mga ugat. Dito, ginigising ko. Yung talagang buti naman siya, napadilit naman siya. Doon ako natuwa. Hindi naman sa tuwa na nabawasan yung pangamba ko. Siyempre, Kahit pa paano buhay, hindi ko masabi na patay na. Ano ka naramdaman mo? Takot. Saka iyak Dahil ako. naninigas siya Umiyak eh. ako, Parang sumayaw manilig ako daw nun. eh. Talagang naninigas eh. Nag-orange pa yan. Parang ternohan yung tatay niya. Sige. Kasi brown po dapat eh. Di ba, harap. Yung time talaga ng pagkabangga. Iba. Sobra talaga yung yung takot doon talaga. Yung alam mo yun. Totoo ba ito talaga? Yung parang yung talaga. Magkausap lang kami. Ito, kita ko. Nakaratay na. O, naninigas ka na. Yung mali. Takot. Talagang hiyaw ko doon sa kung meron niya lang natitik na si CCTV. Makikita mo reaction ko talaga doon. Parang balik-balik ako, sigaw. Wala, napakalas talagang boses ko. Wala na kasi lumalabas sa bahay. Gabi na. Wala kasi, gabi. Hindi mo na Siguro alam. yung nasa bahay naman, ayaw din lumabas. Pero inisip mo patay na siya dahil Patay. Kasi sa lakas ng pagkakain pa niya, tsaka yun walang malay Layo, eh. yung layo. Tsaka walang malay. Maano na nga rin Kasi yung isip iba. ni Nene. Pero hindi, oo, tsaka yung ginawa niya, nakialam na siya sa sasakyan, Kasi tinitsirahan niya Ayun yung niya, kaya pinakalma ko na eh. Pagka na ano ka kasi, ang hirap na makapag-isip. Yung kasing ng driver, hindi alam yung gagawin gagawin, nakapamulsa lang eh. Pero may kaba na rin May yun. kaba din, na-shock din siya, siyempre. Oo. Kaya- Tapos ang pinagdidiinan niya, ikaw yung may kasalanan. Ayun, sabi pa nga pala, kaya ako nagalit. Sabi niya, hindi ko nag-iinat, nasa gitna ng kasada. Oo. Talaga ba? Hindi. Palalapasin mo pa ako na yung anak ko kako may kasalanan? O eh, ano na pala kako sa gitna? Ba't ka nagasaan mo? Hindi ka bumusina. Or huminto. Oo. Para panabihin ka. Hindi
Businahan ng malakas. Yun nga, binubutas sa amin. Kasi yung mura. Hindi pwede, mali. Kasi asa gitna, pwede ka huminto, businahan. Yun nga, sinabi ko, nakita mo na pala ka ako kami nasa gitna. Yun nga, sinabi ko, nakita mo na pala ka ako kami nasa gitna. Ganyan kalakas yung pagkakabangga. Pero di talaga tayo nasa gitna. Wala sa gitna. Siyempre nga, yung palusot nga lang yun. Hindi Ano naman yun, totally sa na. sobrang lasing siya, matilim. Ibig sabihin, Hindi kung ka niya malakas nakita. yung impact, mabilis yung Oo, sasakyan. hindi ka niya nakita. Kasi kung mabagal lang yun, di ako lilipad. Kaya ka na... Yung binti nga lang tapos, buwal ka na eh. Hey guys, it's November 1, 12:05 AM. 1% na lang ako. Pinili ko talaga na gabi kami nandito at maipakita sa inyo para makita kung gaano kadilim. Nung gabi na na-aksidente ako, Becky, di ba? Sarado to. Wala yan. Ala yung mga nagbibilyar na yan. Wala ring ilaw na yan. Ngayon lang yan. Iba rin dati yan. Kainan yan dati, tas nagsara. Doon sa pagsasara namin naabutan. O, Becky, saan tayo naglalakad? Eh, dito tayo galing, di ba? Dito. O, tapos ito, dyan tayo naglalakad. Nauna ako dyan, nahuli ka. Andito ka. Ito ako dyan. Asan ako? Dito ka sa gawin na yan. Andito ako. Dyan. O, tapos doon ka tumilapon sa may, saan? sa may galon na yun, na kulay. Dito, sa blue. From here, dito sa pangalawang gate, hanggang dito. Doon ako tumilapon. Basta walang ilaw dyan, guys, nung time na yon. Oh, wait lang wala namang sasakyan, di ba? Papakita ko sa inyo yung 360. Ayan yon. Yan din yung dala-dala naming payong nun. Pero hindi nakaganyan. Nakalagay lang sa bulsa. Andiyan ka! Tapos andito ako. So, ayan guys. Andito ako, naglalakad. Andyan siya. Tapos saan ako lumipad? From there, napunta ako dyan. Tumama ka dito eh. Asa yung mga buhangin? Wala, minalis na yan. Asa yung ulo ko? Diyan ka nakadapag dyan. Dito yung ulo ko. Tapos, saan ako nakaharap? Nakapadapang ganon? Diyan, Nakaunat yung paa mo. O guys, dito ako bumagsak. Dito ako huling naglakad. Tapos andito si Becky sa unang gate. Kaya mo ba dumapa kung paano yung nakita mo sa akin? Marurong yan ako naman. Basta nakatawag ka nun. Ako na lang. Ang mga sugat ko, eto. Tsaka yung sugat ko dito, tsaka yung dito. So kung dito ako nakabalagbag, paano yung kamay ko? Eto. Yan, yan. Tapos eto din to. Asan ba yung may peklat mo? Eto, andito yung peklat Ay, ko. hindi, sa braso. Eto. Ayan, iuna mo sa ulo mo. Basta ganito? Yan, Itong ganda? naunat yan, unat. Guys, ito po yung natira namin. Wag po kayong mag-alala kasi po nandyan yung mga kids, nandyan din si Mamu. Iniintay po yung pagtatapos ng aming pag-film para po makainan nila. Ayan po ang aming setup. Ayan po si Doso, lumalabas-labas. Nanghihingi sa mami niya. Di ba kanina nakikita niyo naman si Tita May na naglalagay sa plato para sa kanila dun sa loob. So guys, yung mga sugat ko, ganyan. Nung nagising naman ako, yung ako naman, yung POV ko naman. Kasi ngayon, wala nga po akong malay. Sila yung nagkwento lahat, di ba? Sa next video naman yon, okay? Ipapakita ko, may mga picture ako ng mga sugat ko nung sariwa pa. Hanggang sa gumaling na siya. Tapos, ayan, ganito siya ngayon. Peklat. Nag-peklat Paano na. yung pagpapagaling mo? Opo, yes! So, dito na po nagtatapos ang video na ito. We hope you guys enjoyed. We hope you guys enjoy. Sabihin na Ibig siya na nga limited. Tita May, ikaw na lang! Hope you guys. We hope. We hope! Kapag gusto kaibigan nung na-accidente. Ayan lang, hindi natin masabi ng tama. Go! We hope you guys enjoyed. Do not forget to give it a thumbs up if you did. Tito Paul, subscribe to her channel. Huwag naman na. Ano yan? Dos, ikaw, subscribe to her channel. Subscribe to her channel. If you wanna see more of her and Of course! But if you want to see more and more of me, follow me po on all my social media accounts at Eunice T. Santiago. Dos, ano naman naramdaman mo nung nabalitaan mo na aksidente ako? Nasaan? Nasaan? Kasi? May nagtitiktok. Di na kami magti-tiktok at saka? Wala nang mukbang. Ano pa, Dos? Ano pa? Wala nang vlog. Wala nang vlog. May pinatay ako agad. Wala na daw. Wala nang mukbang. Wala na. Patayan na lang. Sinabi nyo kay Tas eh. Dos, comment down below. Comment down below kung gusto niyo pa ng iba't ibang video na magaganda. Wala nang turo. At saka Dos, sabihin mo, ano naramdaman nyo nung ikinukwento na na-aksidente at nalaman nyo na aksidente pala kaya matagal bago Si nakabalik? Mami na.
guys kung ano yung naramdaman nyo. Kaya pala hindi nakapag-video or nakapag-vlog si Shobe, na-aksidente pala. At bukod doon, guys, after ng accident, Next video. meron pa uling nangyari Kasi sa dapat buhay na. babalik na ako Kaso, a week before dapat ako bumalik, may nangyari. Next video na lang yon. Next in line, ha? Okay. See you next sa Kamsahamnida! Bye!